Dahil pinagkakaisahan siya na mga ito ay napagdesisyonan niya na doon na lang siya kumain sa kwarto niya. Sinadya niyang punuin ang pagkain ng plato niya dahil hindi na siya bababa hanggang mamayang gabi. Aliyah, saan ka pupunta? Dito ka lang dahil nag-uusap pa tungkol sa future natin. Sigaw ni Mateo pero hindi niya ito nilungon dahil baka balikan niya ito at masaktan pa ito sa harap ng mga magulang niya. Good morning, Aliyah. Napatingin sa Aliyah sa entrada ng restaurant niya nang marinig niya ang boses ng taong malaki ang kasalanan sa kanya. Simula kasi kagabi ay puro kantsaw ang inabot niya sa pamilya niya. Good catch daw si Mateo. Magiging maganda at gwapo daw ang lahi nila at higit sa lahat ay maswerte daw siya sa magiging biyanan niya. How are you? Did you sleep well, baby? Did you dream about me last night? Habang papalapit ito ay hindi niya inaalis ang mga mata niya rito. Makulimlim kasi ang panahon ngayon pero nakasuot ito ng sunglasses. Napairap siya sa kawalan ng paulit-ulit dahil abot langit na naman ang ngiti nito. Anong balita? Namiss mo ako, no? Ano na naman ginagawa mo rito? Nabuwisit ka? Wala ka na naman bumpasok. Alam mo ba sobrang init ng ulo ko ngayon dahil sa mga pinagsasabi mo kahapon sa pamilya ko, ha? Dito ka lang. Hintayin mo ako dito at may kukunin lang ako sa loob. Huwag kang aalis dyan na walang iya ka. Iniwan niya ito sandali at nagtungo siya sa kusina para kumuha ng kutsilyo nang sa ganoon ay maitaboy niya ito dahil siguradong maghapon na naman siyang mamalasin. Kitang-kita sa mga empleyado niya ang pagtataka sa mga ikinikilos niya pero hindi siya nag-abalang magpaliwanag man lang. Pagbalik niya ay wala na ito doon kaya napausal siya ng pasasalamat ngunit ang pasasalamat niya ay napalitan ng pagmumura nang makita niya ito palabas ng banyo. Habang naglalakad ito ay isinasara nito ang zipper ng suot nitong pantalon. Napakabastos talaga. Isinarado muna sana nito ang zipper bago ito lumabas. Yung kinuha niyang kutsilyo ay ipinabalik niya kay Edna dahil baka matakot ang mga batang kumakain kapag tinutukay niya ng kutsilyo ang buwisit na lalaking ito. Aliyah, pwede mo ba akong tulungan na isara itong zipper ng pantalon ko? Tanong nito na makarating sa kinatatayuan niya. Hindi man lang ito nahihiya sa mga sinasabi nito sa kanya, gayong may tao dito bukod sa kanilang dalawa. Ayaw kasing maisara eh. Paborito ko pa naman ito. Para kasing lumaki at tumaba itong pagkalalaki ko kaya hindi ko na maisara eh. Pambihira. Kanina pa ako hirap na hirap sa loob. Kapag nainis ako, magubad na lang ako dito. Eh di magubad ka. Saan ba tinakot mo? Ako ba ang mapapahiya sa mga tao ha? Kung hindi ka ba naman sinto-sinto, alam mo naman pala na sira ang zipper niya na sinuot mo pa. Tapos akong abalahin mo dito samantalang may ginagawa din ako. Lagi ka talagang galit, kahit wala namang dapat na ikagalit. Saan nito habang pilit pa rin na sinasara ang zipper nito. Nang mapagod ay hinatak nito iyon ng mabilis, pababa at pataas, hanggang sa tuluyan na talagang masira. Kanina, hindi pa naman to sira no? May sumpay yata talaga tong restaurant mo eh. Kulang-kulang talaga ang walang hiyang ito. Kulang talaga ng 10 untog. Anyway, may ibibigay pala ako sa'yo. Ano to na tila ba walang nangyari? Ihina kasi ako kanina kaya hindi ko muna dinala. Kukunin ko lang sandali sa kotse ko. Hindi ka man lang ba muna uuwi para palitan yung suot mo? Nakikita ko na kaya yung brief mo na kulay puti. Talaga? Nakikita mo rin ba kung gaano kalaki ang bagay na natatakpan ng brief ko? Wait. Huwag mo muna sagutin dahil lalabas pa ako para maibigay ko na sa iyo mga bagay na alam kong gustong-gusto ng mga babaeng kagaya mo. Patras itong naglakad palabas habang nagpa-flying kiss sa kanya. Akala siguro nito ay kikiligin siya sa mga pinagkagagawa nito. Kawawa naman si Tita Jessa dahil iisa na nga lang ang anak tapos abnormal pa. Pagbalik nito ay may daladala na itong punpun ng roses at isang basket ng chocolates. This is all for you, Aliyah. Malakas nitong sabi kaya naman naagaw nilang atensyon ng mga taong nandoon. Halos nagpalakpakan tuloy ang lahat at ang iba ay sumisigaw habang kinikilig. Maging ang mga tauhan niya ay kinikilig din habang siya naman ay kinikilabutan. Ano naman kayong masama espiritu ang sumapi dito? Araw-araw kasi ay iba ang tama ng utak nito eh. Para sa niya mga yan? Mataray niyang tanong sa lalaki na kasuot pa rin ng sunglasses kahit wala namang araw sa labas at lalo-lalo na dito sa loob. Bakit mo ako binibigyan yan? Binibigyan kita nito dahil medyo malapit ka dito sa puso ko. Nito? Sabay turo sa dibdib nito na parang tanga kaya naman hinatak niya ito papasok sa loob ng mini office niya dahil ang ilan sa mga customer niya ay kinukuhanan na sila ng video. Sumisigaw pa ang mga ito na tanggapin na raw niya ang ibinibigay ng kasintahan niya sa kanya.
Hoy, sandali. Alam mo, nakakasanayan mo talagang hatak-hatakin ako sa kung saan-saan. Hindi po pwedeng dahan-dahanin lang natin ang lahat. Trust the process, kumbaga. Don't rush because we will get there soon. Pagdating nila sa mini office niya, ipinatong muna nitong punpun na rosas at isang basket ng chocolates sa isang bakanteng upuan malapit sa desk niya. Tinanggal na rin ito ang suot nitong sunglasses at pagkatapos ay sinuklay din ito ang buhok nito sa pamamagitan ng mga daliri nito. Akala mo talaga mata ni Idol ang datingan samantalang hindi naman. Nang umuso-nguso ito na tila humihingi ng halik, ay pabalya niya itong itunulak sa isa pang bakanteng upuan na nasa harap ng desk niya. Kaya napangawi ito ng malala. Upo ang kahoy kasi iyon kaya matigas. Lumiyad-liyad pa ito pero hindi niya ito pinansin dahil deserve nito ang nangyayari. Para saan yung mga daladala mo? Tanong niya ulit sa lalaking nakangawi dahil sobra-sobra talaga ang pagtatakan niya. Ah, yan ba? Para sa iyo mga yan, Aliyah. Aray ko, nabasag yata yung mga itlog ko. Habang kinakausap niya ito, hindi ito nakatingin sa kanya dahil nakayuko ito at hinahaplos ang sinasabi nitong itlog. Itinuro niya ang sarili niya. Para sa akin? Malamang, ikaw lang naman ang Aliyah dito, di ba? Shit, ang sakit talaga. Bakit makasatigas nitong upuan mo? Ano bang nakain at binibigyan mo ako niyan? Anong kapalit niyan, Mateo? Tanong niya pa rin kahit halata talaga sa mukha nito na nasaktan. Imbis na itigil niya ang pagtatanong at daluhan muna ito pansamantala, ay hindi niya ginawa. Walang kapalit ang mga yan, no? Hindi ako naniniwala sa mukha mo. Naisip ko lang na bigyan kita niyan dahil nga alam ko na hindi ka pa nakakatanggap ng bulaklak at mas lalong hindi ka pa nakakatikim ng chocolates. Gagan nito kaya natawa siya ng pagak. Halatang iniinsulto siya samantalang iba't ibang brand ng mga chocolates ang natikman niya na. Sira ulo talaga to. Mukhang nawala na ang sakit dahil hindi na nito hinahaplos sa mga itlog nito. Sa araw ng mga puso, kasi ay magiging busy ako dahil uuwi kami ni Imba sa province nila. Kahit naman kasi lagi mo akong inaaway at ginagawa ng karahasan, ay medyo may halaga ka pa rin naman sa buhay ko, kahit papaano. Imagine, may pasok ako ngayon pero nandito ako sa harapan mo para lang ibigay ang mga bagay na to. Medyo nasasaktan kasi ako para sa'yo dahil ilang Valentine's na nagdaan pero kahit sa pagkita yata, ay wala man lang nagbibigay sa'yo. Inabot din ng 20,000 ang bili ko sa mga iyan kaya hindi basta-basta mga yan. Yung mga bulaklak ay binili ko sa kilalang flower shop dito sa Pilipinas. Samantalang yung mga chocolates naman ay doon ko pa binili sa mismong factory. Grabe yung effort ko, no? Alam mo, kung wala lang si Imba sa buhay ko ngayon, ay baka yayain kitang mag-date sa Valentine's Day. Marahas niyang dinampot ang punpun na rosas at akmasa ng iyahampas sa mukha nito. Kaya lang ay mabilis nitong nahawakan ng kamay niya sabay hila sa kanya dahilan para masubsob siya sa tiyan nito. Kapag nasira yung binigay ko ay talagang hahalikan kita at hindi kita titigilan hanggat hindi namamagay ang uso mo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na ingatan mo ang mga yan dahil kung hindi, parurusahan kita ng matindi. Sa tingin mo natatakot ako ha? Subukan mo para makita mong hinahanap mo. Nakaramdam siya ng takot lalo na nang umisi ito. Sa tingin mo hindi kita ipakukulong? Ipakukulong kita kapag ginawan mo ako ng masama. Do you think I'm afraid to go to jail? Ilang taon na rin naman ako naging masaya dito sa labas kaya gusto ko rin maranasan kung anong pakaramdam ng nasa loob. Nababalo ka na talaga. Lumabas ka na nga. Singhal niya pero nagkibit-balikat lang ito. Mamili ka. Itatago mo ba yung roses na binigay ko? O sisirain mo lang? Salubong ang mga kilay na tanong nito habang seryoso pa rin ang tinig. Alin sa dalawa? I will keep it, even if I don't like it. Wala expression niyang sabi pero ang totoo na gustuhan niyang ibinigay nito. Iniisip niya kasi na baka may tao itong pinagbigyan pero inayawan, kaya nangyari ibinigay na lang sa kanya para hindi masayang. Hindi naman kasi siya espesyal para bigyan ito ng mga ganitong bagay. You don't like roses? What flowers do you want by chance? I don't like any. How about the chocolates? I don't eat sweets. Lahat ng mga sinasabi niya ay kabaliktaran sa mga gusto niya. How about a kiss? Gusto mo sampalin ko yung mukha mo? Come on, let's kiss. Umuso na naman ito sa kanya. Smack lang naman. Kahit maghalikan tayo dito ngayon ay hindi ko yun bibigyan ng mali siya dahil professional akong tao. Bilis na, i-kiss mo na ako. Alam ko naman na hinahanap-hanap mo, matamis kong halik eh. Alam mo, nagsisisi ako na hindi na kita dinala ulit kay Aling Rosing. Imbis na maging matured ka na dahil matanda ka na, ay parang mas lalo ka lang naging malala. Daig mo pa talaga nalulong sa bisyo, Mateo.
Sa totoo lang, mas matured pa nga mag-isip sa'yo yung aso namin kaysa sa'yo eh. Biglang nalukot ang mukha nito. Binitawan na rin ito ang kamay niya. At least, hindi ako mukhang aso. Anas na ito sabay hawak sa laylayan ng damit niya. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkain? Hindi kasi ako nag-almusal kanina bago ako malis sa bahay eh. Bigyan mo ako ng 5 putahe ng ulam tapos 10 extra rice. Dito na lang ako kakain sa opisina mo para makakain ako ng maayos. Ang dami kasing nakatingin sa akin sa labas, kaya nahihiya ako. Alam mo naman na mahihiyain ako, diba? Ano daw? Mahihiyain? Saan kaya bandang pagiging mahihiyain na lalaking ito? Wala kasing bakas eh. Ang sigla-sigla mo pagpasok kanina tapos wala ka pa palang kain? Ang taas ng energy mo kanina tapos ngayon para kang pulubi na nanghihingi ng pagkain? Umiling ito. Positibo kasi ako mag-isip kaya ganoon. The only thing I can share with the world is to be happy. Masama ba yun ha? Inilahad niya ang palad niya sa harapan nito. Payment first. Hindi ba pwedeng pagkatapos ko na lang na kumain? Dalang-dala na siya, kaya kahit manginig ito sa gutom, sa harap niya ay hindi na niya ito hahayaan na maloko siya. Ang dami mo nang utang kaya magbayad ka ngayon. Nagnanegosyo ko para umasenso at hindi para malugi dahil sa mga kagaya mo na makukunat. Baliktarin kaya natin ang sitwasyon. Subukan mo kaya magtayo ng restaurant tapos araw-araw pupunta ako doon para lang kumain na libre. Ano sa tingin mo mararamdaman mo? Magagalit ka rin, di ba? It's fine with me, even if you go there every day and eat for free. It just means that you enjoy my cooking. Bait mo naman kung ganoon. Mabait naman talaga ako eh. Bulag ka kasi kaya di mo nakikita. Naka-ismid nitong sabi habang hinihimas ang tiyan nito. Palibasa kasi puro kasamaan ko yung nakikita mo. Tapos yung kabutihan ko madalas mong nilalampasan. Hindi uubra sa akin yung drama mo para makalibre ng pagkain. Scammer ka kaya wala na akong tiwala. Hindi ba pwedeng libre na lang kapalit itong roses and chocolates? Mabuti pa si Imba, kapag binigyan ko ng mga material na bagay, ay pinauulakan din ako sa mga bagay na gusto ko. Lalo na kapag nilalamig ako. Samantalang ikaw, dikit na dikit sa katawan mo yung kakuriputan mo. Habang dinudukot nito ang sarili nitong wallet ay ang dami na itong sinasabi. Inungkat na rin ito ang mga bagay na ginawa ko noon ito para sa kanya pero hindi raw niya na-appreciate man lang. Pakaramdam niya ay labag sa loob nito ang pagbabayad ng kakainin nito dahil nakatitig lang ito sa hawak-hawak nitong wallet. Sa sobrang inis niya ay siya na mismo ang kumuha ng cash sa wallet nito sabay talikod. Inubos niya ang cash nito na aabot yata sa 50,000. Hey, where are you going? Tanong nito sa kanya nang mag-umpisa siyang humakbang palabas ng kanyang opisina. I will get you some food. Mateo, sandali yan. What the hell? Alam mo bang bawal na bawal daw na nauubusan ng pera sa wallet? And why do you take all my cash? Kulang pa nga itong kabayaran sa lahat ng kinain mo simula noong itayo ko ang restaurant na to eh. Sige na, ikukuha na kita ng pagkain dahil halatang gutom na gutom ka na. Kahit 1,000 man lang dapat nagtira ka, Aliyah. Kulang na kulang pa nga to eh. Ninitaan niya ito ng matamis nang makita niyang lumaylay ang balikat nito. Ito na yata ang pinakamasayang araw niya. Nabigyan na siya ng chocolates at bulaklak. Nakuhanan niya pa ito ng pera. Hindi ka ba kakain? Sabayan mo na ako, kaysa naman kada subo ko napapaluno ka din. Huwag mong gugutomin ang sarili mo, dahil kapag gutom ka, hindi ka makakapag-isip niya ng maayos. Alok na Mateo sa kanya na may kasamang malasakit kuno. Nanonood kasi siya habang kumakain ito dito sa loob ng opisina niya. Nagtataka kasi siya dahil lagi na lang itong gutom sa tuwing nagagawa ito dito sa restaurant niya. Halatang nasasarapan ito sa mga kinakain nito pero mamaya kung kailan naubos na nito ang lahat ng mga nasa harapan nito ay sakala ito magrereklamo na hindi raw masarap. Uy, kumain ka na rin. Hindi yung nakanganga ka dyan habang nakatitig sa akin. Hindi talaga may tatanggi sa mukha mo na malakang paghanga mo sa akin eh, no? Hindi ba dapat magpakipot ka man lang? Isubo mo na lahat yan para makauwi ka na dahil marami pa akong gagawin sa labas. Ay niya rito. Gusto raw kasi nito na bandayan niya ito habang kumakain dahil kung sakaling may lason daw ang kinakain nito ay siya agad ang suspect. Pagkatapos kong kumain ay matutulog pa ako dito. Mumiti pa ito na para bang sinasabi nito na hindi niya ito mapapaalis kahit ano pa ang gawin niya. Aliyah, madali lang ba ang pagluluto? Pagkuhan ay tanong nito. Kumunot ang noo niya. Why is he interested all of a sudden? Madali lang ba matutunan ng mga ganoong bagay ha? Hindi ba mahirap? Bakit mo na itanong? Naisip ko kasi na pumasok sa cooking class para matuto. Pangarap ko kasi na maging isa sa pinakamagaling na chef sa buong Kalawakan.
Hindi pala. Gusto ko pala na ako lang pinakamagaling at bukod tanging chef, nagwapo na, magaling pa magluto. Gusto ko kasi talaga na maging perpekto. Yun bang lahat ng bagay ay alam ko? Hindi lang basta alam kung hindi magaling din. Nagsalita na naman ang mayabang na ito. Pag-aralan mo muna kung paano mo mape-perfect ang pagluluto ng sunny side up egg bago ka mangarap ng mataas. Pambabos ka niya. Simpleng ang putahe, hirap na hirap ka tapos gusto mo pang maging magaling. Minsan nga boss, bawasan mo yung kahanginan mo at baka ilipad ka na sa bangin. Pwede bang ikaw mismo magturo sa akin? Gusto ko, kapag natuto ako, mas magaling pa ako sa'yo ha. Yung iba kasi luto mo hindi masarap, kaya nga madalas ako nawawala ng gana kaya hindi ako nagbabayad eh. Padabog siyang tumayo at akmang ilalagay na sana sa tray ang ilan sa mga in-order nito nang bigla nitong tapikin ang kamay niya. Gutom ako, kaya uubusan ko mga yan kahit hindi gaanong masarap. Anas dito. Wala talagang sinabi tong mga niluto mo kapag natuto ako. Himala na lang siguro talaga ang nagdadala kaya hindi ka naubusan ng customer. Pinamawangan niya ito sabay ngisi ng malapad. Alam mo, tama ka. Napansin ko nga rin na puro mga lalakang customer ko eh. Siguro dahil maganda ako kaya binabalik-balikan nila tong restaurant ko. Alam mo siguro, may boyfriend na ako ngayon kung hindi mo lang ako sinisiraan sa mga lalaking lumalapit sa akin noon. Siguro sa mga oras na ito, ay baka nga may mga anak na ako eh. Napahinto ito sa pagsubo at maang na napatitig sa kanya. Gusto mo na ba magkaanak? Oo, ako rin. Mag-aral ka muna magluto bago ka mag-asawa. Payo niya rito. Is that so? Oo naman. Alam mo bang masarap daw magmahal ang mga taong marunong magluto? Hindi ka rin nila basta-basta iiwanan kasi alam nila na hindi sila magugutom sa piling mo. Umupo pa siya sa harapan nito para ipaintindi ang mga bagay-bagay na alam niyang hindi saklaw ng utak nito dahil ang alam lang naman nito ay puro kamanyakan. If that's the case, I want to learn immediately. I want to be a good husband and a father to my future family. Dapat pa ipagluto ko palagi ang babaeng mamahalin ko? Wala sa sarili na napangiti siya dahil mataman itong nakikinig sa kanya. May maganda rin naman pala itong pangarap bukod sa pambubwisit sa kanya. Hindi naman, pwede rin naman kasi give and take. Depende rin naman iyon sa inyong dalawa. Kapag nag-asawa ka na, bawasan mo sana yung kakapalan ng mukha mo. Huwag kang tanggap lang ng tanggap na para bang ikaw lang ang may karapatang magutom. Tumangutango ito. Pwede bang pagkatapos kong kumain ay turuan mo na ako magluto? Let's start with the basics. And then, with the most challenging menu. I want to learn within a month or two. Bakit ang mamadali ka? Natural mag-uumpisa ka doon sa madali hanggang sa pahirap na ng pahirap. At saka ano sabi mo? Gusto mong matuto sa maikling panahon lang? Ganoon ka ba katalino? May proseso ang mga bagay-bagay at hindi nakukuha sa madalian lang, no? Huwag mo itulad sa sex ang pagluluto na kahit 1 linggo lang ay pwede ka nang maging expert. Sex ha? Sex talaga? O bakit? Mali ba? You're a maniac. Komento nito. Sinabi ko lang naman na gusto ko matuto sa loob na 1 buwan o di kaya 2 buwan pero kung ano-ano nang pinagsasasabi mo. Magagawa ko naman talaga matuto sa ganoong kaiksing panahon dahil ubod ako ng talino. Matalino ka? Oo. Matalino ka sa kamanyakan at kagaguhan pero sa pagluluto, baka 10 taon ang gugulin mo bago ka maging magaling. Seryoso ako, kaya hindi na ako aabot sa ganoon kahabang panahon, babae. Seryoso na nga siguro ang lalaking ito na mag-asawa. Sana lang makapag-asawa ito ng dragon para 1 buga lang ng apoy ay maging abo kaagad ito. Yun sanang pinakamalala ang mapunta sa lalaking ito para magdusa ito ng konti. Hindi kasi siya naniniwala na si Imba na ang makakatuluyan nito. Wala kasing spark sa madaling salita. Wala siyang kilig na nakikita. Nakita niya pa nga na binabatukan nito si Imba nung nakaraang araw eh. Hindi lang basta batok dahil sinapak din nito ang huso ng matanda. Sigurado kasi na hindi nito matatagalan ang matandang iyon dahil alam niyang hindi nito maibibigay ang mga pangangailangan ni Mateo. Dahil halata naman na marupok na ang mga buto nito. Why are you smiling? O sisa nito. You know that you're scary when you're smiling. If I were you, I would never smile like that. Especially when you're not beautiful. Dugtong nito na may kasama pang panginsulto. Sa halip na magpa-apekto sa buwisit na ito ay ninitaan niya ito ng malapad. Yung klase ng ngiti na makakaagaw ng pansin dahil sa sobrang tamis. Alam mo ba kung bakit ako nakangiti? Bakit? Masaya ako dahil mamamanhi ka na sa berting sa bahay sa susunod na buwan. Pahayag niya dahilan para maibugan nito ang kinakain nito at lahat iyon ay halos nagtalsikan sa mukha niya. Kadiri ka naman?
Mamamanhikan? Halos malaki ang butas ng ilong nito. Pinatulan mo talagang basurero na iyon? Di ko nga sana siya papatulan kaya lang nung nalaman ko na marunong siya magluto ay para bang bigla na lang nag-iba ang lahat. Dahil lang sa marunong siya magluto, pinatulan mo? So baliwala sa'yo kahit mabaho siya? Oo naman. Napangawi ito. Ang pangit naman ang taste mo. Sagad na ba yun? Wala na bang itataas pa yun? Mataas na yun para sa akin, no? Yun talaga kasi mga katangian na hinahanap ko sa mga lalaki. Na di baling pangit at mabaho, basta marunong magluto. Eh pasadong-pasado na sa akin. Paano kung hindi magaling sa pagluluto pero magaling sa kama? Papasa rin ba sa'yo o hindi? Tanong nito dahilan para mabato niya ito ng logbook na nasa tabi niya at tumama iyon sa dibdib nito. What the hell? Masama ba yung tanong ko? Kahit kailan, kadiri ka talaga. Anong kadiri doon? Ang taong masarap magluto ay mabilis mo lang makakalimutan. Pero ang taong magaling sa kama ay habang buhay mong maaalala at minuto, maiisip mo siya kung paano kanya dinala sa langit. At kung paano niya sa'yo pinalasap ang kakaibang sarap na sa kanya mo lang talaga maaaring matikman. Pagdating talaga sa kamanyakan, napakagaling mong walang hiya ka. Ang sarap mo talagang pukpukin ng plato. Ang arte mo rin pagdating sa mga ganong usapin. Alam mo minsan, bawas-bawasan mo kaya yung kaartehan mo. Alalahanin mo, mas maganda pa si Aling ka rin sa iyo para mag-inarte ka ng ganyan. Lahat na lang ng kakilala nitong matanda ay kinukumpara sa kanya palagi na para bang mas matanda pa siya sa mga ito. Nakakadiri ka kasi talaga. Palibhasa kasi, yun lang ang alam mong gawin. Kaya hindi na ako magtataka kung madami ang maging anak mo sa hinaharap. Yung asawa mo kawawa naman kapag nagkataon. Dahil sa ganoong bagay ka lang talaga magaling na walang hiya ka. Kaya walang nagtatagal sa iyo eh. Kahit naman ako baka 1 linggo lang umayaw na ako dahil dyan sa ugali mo. Anong wala? Marami nagtatagal. Ako lang talaga ang umaayaw. Masyado kasi silang wild. Kapag napagbigyan mo ng isa, gusto na pa ulit-ulit. Mga abusado. Hindi mo lang mapagbigyan na 1 beses magtatampo na, tapos magagalit. Natural. Tao lang ako at napapagod at kailangan din magpahinga. Alam mo, sa tuwing nag-uusap tayo, lagi mo ipinagyayabang sa akin na magaling ka sa kama. Kahit hindi ko naman tinatanong. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng hiya sa tuwing binabanggit mo yan sa akin? Kiss, ang tawag ka talaga. Tumaas ang sulok ng labi nito. Hindi mo alam kung matatawa ka o maaasar sa mukha nito. Ang mga bagay na yun ay dapat lang na ipagmalaki ko, Aliyah. Hindi man ako magaling sa pagluluto. Magaling naman ako pagdating sa pagpapaligaya sa mga babae. Kaya nga hindi ako maubusan ng babae dahil lahat sila gusto akong matik. Itinaas niya ang kanang kamay niya sa ere para patigilin ito sa pagsasalita. Masyado na kasing bastos ang lumalabas sa bibig nito. Hindi ako interesado na malaman ang tungkol sa mga bagay na iyan, kaya tumahimik ka na. Anya, nagumpisa na siyang iligpit ang mga pinagkainan nito na umabot yata sa 3 oras bago nito naubos. Matulog ka na para bangungutin ka na. Tutal, puro kasamaan lang naman ang ambag mo dito sa mundo. Kasamaan? Wow, big word. Ikaw lang nagsabi niyan. Pero yung iba, ang tawag sa akin ay anghel dito sa lupa at bukod tanging pinagpala. Napahinto siya sa pagliligpit ng mga kinainan nito nang hawakan nito ang kamay niya. Hindi lang nito hinawakan kung hindi tinitigan pa nito iyon. Ano ba? Itiwan mo nga ang kamay ko. Pilit niyang inaagaw ang kamay niya rito pero hindi siya nito hinayaan. Sandali lang, may gusto lang ako malaman. Bakit ba kasi? Ano ba yun? Di ka naman manguhula. At saka kahit manguhula ka pa, hindi pa rin ako maniniwala sa mga sasabihin mo dahil alagad ka ng kasamaan. Nang tumawa ito ng malakas ay halos mag-isang linya ang kilay niya. Ang pangit pala talaga ng kamay mo. Di kaya masaktan tong pagkalalaki ko kapag pinahawak ko to sa'yo. Baka mamaya duguin to eh. Wala ka bang time para guntingin tong mga kalyo mo? Ang dugyot mo talaga. She knew it. Sabi na nga ba may kalokohan na naman itong iniisip. So sobrang inis niya ay hinampas niya ito ng serving spoon sa braso nito. Babatuhin niya pa sana ito ng basong ginamit nito kaya lang ay mabilis itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng laptop niya at yun ang ginawa nitong shield. Wisit, napakamanyakis. Sabi nga nila, be kind to animals. Ang tanong, hanggang kailan kaya siya magiging kind sa walang hiyang ito? Mabilis na naidilat ni Mateo ang mga mata niya nang sundutin ni Aliyah ang ilong niya sa pamamagitan ng dalawa nitong daliri. What the hell? Pinisil-pisil niya ang ilong niya dahil baka maging pangusiya. Ito pa naman ang isa sa mga nagdadala ng kagupuhan niya.
Bakit ba? Inaano ba kita? Nananahimik ako dito ah. Pagkatapos niya kasing kumain ay napagdesisyonan niya na humiga dito sa maliit nitong kama na nasa loob ng opisina nito. Kanina pa siya nito pinapauwi pero nagmamatigas siya dahil nga masakit ang katawan niya. Kaya naisip niya na magpahinga muna rito sandali. Nandyan yung iniirog mo. Singhal nito. Yung mata nito ay halos lumuwa. Indikasyon na masama na naman ang mood nito. Iniirog? Sinong iniirog? Ni wala nga siyang nililigawan, iniirog pa kaya. Sino pa ba? E di si Imba. Ha? Sino kasama niya? Takang tanong niya. Ang walang hiyang si Kevin na iyon mukhang balak naman yata siya dito i-blackmail para lang ilibre niya ito ng kung ano-ano. Wala siyang kasama, kaya puntahan mo na siya sa labas. Pawis na pawis yung matanda kaya puntahan mo na dahil mukhang nauuhaw na at nagugutom. Nakasakay siya sa wheelchair at mukhang nagsariling sikap lang siya na makapunta dito. Mukhang in love na in love talaga sa'yo yung matandang yun. Ano bang ginawa mo doon? Hayaan mo siya. Baliwala niyang sabi. Sabihin mo wala ko dito. Walang hiyang iyon, nakakainit ng ulo. Masakit ang katawan niya dahil sa kabubuhat dito nitong mga nakaraang araw. Ang usapan lang naman kasi talaga nila noong una ay magpapanggap ito na kunwari girlfriend niya. Hindi naman niya sinabi dito na kasabay ng pagpapanggap nito ay may mga kapansanan pa itong idadagdag. Mas malala pa ito sa mga ninuno niya. Bukod kasi sa lumpo ay ginawa din itong kuba ang sarili kaya kapag nakaharap si Aliyah ay todo alalay siya. Hirap na hirap tuloy siya ngayon sa buhay niya. Pakiramdam niya baog na siya dahil sa kabubuhat sa walang hiyang si Kevin na iyon. Sana bumalik na lang ang walang hiya sa ibang bansa para bumalik na rin sa normal ang buhay niya. Total hindi rin naman ito nakakatulong. Noong wala pa ito ay maayos naman ang buhay niya. Hindi kagaya ngayon na laging masakit ang katawan niya. Halos araw-araw tuloy ay umiinom siya ng pain reliever kung hindi naman ay nagtatapal siya ng salon pass. Sinabi ko nang nandito ka at nagpapahinga Mateo. Sabi nito dahilan para madismaya siya. Kapag sinabi ko na wala ka, isipin mo na nagsasinungaling ako. Palayasin mo na lang kaya siya. Kung kinakailangan nakalad ka rin mo siya para mapaalis mo, gawin mo. Kung ayaw pa rin niya umalis, saksakin mo na ng kutsilyo o kaya barilin mo na ng sunod-sunod. Hindi ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Sino ba naman ang hindi? Noong mga nakaraang araw ay buong puso niya ipinagmamalaki si Imba dito pero ngayon ay puro masasama na ang lumalabas sa bibig niya. Pinaglakahan siya nito ng mata. Talagang lakas ng tama mo no? Kung ikaw kaya ang pagsasaksakin ko habang binabaril, puntahan mo na yun doon sa labas at paikot-ikot siya doon habang nakasakal sa wheelchair niya. Nananahimik kasi yung tao niligawan mo. Sabi ko na nga ba, hindi rin kayo magtatagal eh. Oh, paano ngayon yan? Hindi ka ba naawa dun sa matanda? Ha? Harapin mo yun doon. Kung hindi, ikaw ang sasaksakin ko dito sa loob. Alam mo ba kung bakit ko sinabi na saksakin mo siya ha? Sinanyasan niya ito na lumapit sa kanya ng husto. Bakit? Kahit saksakin mo yan si Imba ng paulit-ulit ay hindi yan mauutas dahil may lahing aswang yan. Nung isang gabi kasi pagkatapos namin magtalik ay Hindi pa man siya natatapos magsalita ay piningot na siya nito. Hinatak rin nito ang damit niya na tila gusto na siya nitong pagsamantalahan. Huwag kang magtago dito sa opisina ko. Kung gusto mo saksakin na matandang iyon ay ikaw mismo ang gumawa. Hindi yung idadamay mo yung taong nananahimik at nagtatrabaho na maayos. Pagkatapos mong pagsawaan ng kukluban na yun, ngayon sasaktan mo na? Nasaan ang utak mo ha? Nasaan? Hinatak niya ito para paupuin sa tabi niya. Pakinggan mo muna kasi ako bago ka magalit sa akin, Aliyah. Itinuro niya ang direksyon ng pinto nito. She lied to me, Aliyah. Ang kwento niya sa akin noon ay dalaga pa siya at wala pa siyang karanasan sa pag-ibig pero yun pala, ang dami ng dumaan sa buhay niya. At ito pa, nalaman ko na mas matanda pa pala sa akin yung mga anak niya. May mga anak pala talaga siya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa kung hindi 16. Ang tindi niya, di ba? Pornstar yata dati yan eh. Gulat itong napatitig sa kanya habang nakangiwi pero hindi naman siya nito sinaktan. Kapag kasi ganito ang topic ay mabilis ang kamay nitong dumadapos sa mukha niya. Huwag ka nga gumawa ng kwento. Di ba nga, road to forever na kayo? Di ba yun ang lagi mong bukang bibig? Okay naman kasi kami nung una pero ngayon, parang ayoko na. Tanggap ko naman sana siya kung naging tapat lang siya. Ngayon kasi ay napagtanto ko na mga kagaya niya ay mabigat palang kasama sa buhay. Lagi siyang nakaharang sa dinadaanan ko kaya ang sarap niyang sipain minu-minuto. Kahit papaano tanggap ko naman sana siya kaya lang habang tumatagal ay nagbabago siya. Lahat na lang pinagsasalosan niya. Ultimo mga kasambahay namin.
Nababalo ka na nga talaga. Nagsasabi ako ng totoo. Kaya kung maaari sana ipauwin mo na ang hukluban na yun. Kung matigas talaga ang muka at ayaw umuwi, pagbabatuhin mo ng bato para magkabukol ng marami. Total naman, deserve niya ang ganoong bagay. Baby Matt? Baby Matt ko, nandiyan ka ba? Napapitlag sila ni Aliyah nang kumatok si Kevin. Papapasukin ko na lang siya para makapag-usap kayong dalawa. Sabi nito, dahilan para hawakan niya ang kamay nito ng mahigpit nang sa ganoon ay hindi ito makapunta sa direksyon ng pinto. Ano ba? Hindi mo pwedeng pagbuksan yan dahil dadanas na naman ako ng hirap. Aniya, hayaan mo na lang na kumatok ng kumatok yan. Sigurado naman ako natitigil yan hanggang sa mapagod eh. Huminga ito ng malalim na tila ba stress na sa buhay. Kausapin mo siya ng maayos, hindi yung tinatakasan mo siya, Mateo. Kahit ano pa ang ginawa niya sa iyo, dapat nakausapin mo pa rin siya dahil kahit pagbalik-balik rin mo man ang mundo, ay babae pa rin yan. Sincero nitong payo dahilan para umangat ang isang labi niya. Kahit naman kasi high blood ito palagi sa kanya ay kabutihan pa rin ito ang iniisip niya.